sa pagpukaw ni Baltog at Balingit at sa liwanag na kumonekta sa buwan sa mga paparating naman na mga aswang noon na nakapasok na rin sa kastilyo, ay nais pa nilang sugurin noon si Bagwis at Dakila kasama si Luna at Arian. Nakahanda naman noon si Ezekiel upang ipagtanggol ang dalawa niyang anak, pati si Dakila na wala pa noong malay at Bagwis naman noon na nasa wisyo nga pero nanghihina pa rin. "Sige, sumugod kayo!" Bigkas pa noon ni Ezekiel ng desperado dahil nga sa alam niyang nasa alanganin sila dahil sa bilang ng mga yun. At hindi pa makakalaban ang dalawa. Ngunit bago makaabot ang mga ito upang dumugin na sila, bigla na lamang lumutang ang mga yun sa ere, dahilan upang matigilan sila. Dahil parang maski ang mga aswang ay parang di alamang nangyayari. Hanggang sa isa-isa na silang naging itim na usok. At hinigop ng papabilog na liwanag ang mga usok na yun. Silang lahat. Parang naisali sila sa pagpukaw ni Baltog at Balingit bilang mga oripon ng mga ito. Mga kabakis, umpisaan ng pagganahin ng ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Sa makatuwid, sina Bagwis at Dakila at buong grupo na dala nila sa mundong ito ang siya na lamang naiwan doon sa bigo nilang misyon. Ngunit datapwat man na gano'n ay buhay pa rin naman si Arian at Luna. Sa dami ng mga naganap ay pinapatunayan lang yun na sa bawat misyon sa buhay ay minsan ay kalakip din nito ang kabiguan. Pero hindi ibig sabihin noon na tapos na ang laban ni Bagwis at Dakila. Nung nagkaroon na ng malay sina Dakila at medyo nakabawi na ng lakas nila ni Bagwis, ay nagpasya silang umuwi sa mundo natin. Habang inaalalayan pa sila ng dalawang babae sa paglalakad. At nung marating na nila ang isang puno, itinarak na ni Ezekiel ang punyal. Kasama ang mga bitlig ay umuwi na nga sila sa normal na mundo. "Paano? Bagwis, Dakila, uuwi na kami sa kuta namin dahil kailangan din namin ang magpahilom ng aming mga sugat. Pasensya na hindi na namin kayo natulungan nung huli kina Baltog at Balingit." Ayos lang yun. Nagpapasalamat na lang kami sa malaking naitulong nyo din sa digmaang naganap. Tugon naman ni Bagwis sa pinuno ng mga bitlig na nooy nagpaalam na rin dahil sa maski sila ay ininda nila ang kanilang mga galos sa labanan. Matapos ang kanilang pagpapaalamanan ay umuwi na rin nga sina Arian at Luna kasama si Bagwis at Dakila sa lugar ng kanilang baryo. At nang makita naman ni Ginoong Ezekiel na nasa maayos na ang mga ito sa kanilang pag-uwi kasama ang dalawa niyang anak, ay nagpasya na rin itong umuwi sa kanyang kaharian. Isang linggong nagpahinga noon ng dalawa sa pangangalaga ni Arian at Luna. Mabilis lang kasi na naghilom ang sugat ng mga ito dahil sa kalahating pagiging engkanto ng dalawang babae. Samantalang si Bagwis at Dakila naman ay parang nalamog ang kanilang katawan dahil sa parabang malaki ang naging epekto sa pisikal nilang katawan ang pagsanib ng mga elemento. Nawala naman na noon ang mga batok o marka nila sa katawan. At alam naman nila ang dahilan. Dahil sa bukod kay Ignatius at Nuria na engkantong nakikipag-anib sa kanila, ay umalis muna ang 5 elemento sa kani-kanilang katawan. At sinabing sa takdang oras ay darating sila kung sila ay tatawagin. Pero kailangan muna nilang pag-ibayuhin pa ang kanilang mga kakayahan. At ang sabi pa ng 5 maharlikang engkanto, tutulungan sila ng mga ito kung papayag sila. At nang matapos na nga ang 1 linggo,
ay tuluyan nang nakabawi ang dalawa at naging normal na naman ang kanilang kalusugan. Sa pangangalaga nga ng kanilang mga nobya, si Arian kay Bagwis, kay Luna naman kay Dakila. At dito ay nagkaroon ng pagkakataon na magkausap-usap ng masinsinan si Bagwis kay Arian at kay Luna naman kay Dakila. Habang nasa lilim noon ng isang puno si Dakila, kasama si Luna. Dakila, buti na lang no, naging maayos na kayo. Alam mo ba na natakot ako nung mawalan ka ng malay, nung nasa kabilang mundo tayo? Ikaw naman, Luna, masamang damo to. Hindi naman pwedeng mangyari yon. Di ba nga, may mga pangako kami ni Bagwis sa inyo. Tsaka kamalas naman namin kung namatay na kami doon. Di pa nga namin natitikman ng tamis nung pagka may asawa ka na, ganon. Tapos di pa nga ako nakatuka sa palay. Mga pasakalya naman ni Dakila na di mo malaman kung anong pinupunto na naman nito. Anong tuka, Dakila? Hindi ka naman manok ka. Tsaka ano yung natitikman? Pinagluluto naman namin kayo ni Arian Ha? Yung tuka, alam mo yung ibig kong sabihin? Yun bang gano'n, no? Salita ni Dakila nakakamot-kamot sa ulo at animoy nagtuturo yung nguso niya sa labi ni Luna. Yun ba? Sa puntong yun ay mukhang naintindihan naman ni Luna ang sinasabi ni Dakila na pagtuka. Hindi naman ako palay Bigkas naman ni Luna, sabay hawak ng isang daliri niya sa bibig nito. Ang ibig kong sabihin na salita ni Luna ng maiksi, dahilan na napatigil si Dakila sa pagsasalita dahil sa dumampi na ang mga labi ni Luna sa nguso ni Dakila. Sa makatuwid ay nagkatukaan na nga o naghalikan ng dalawa. At pagkatapos ng mga ilang segundo ng pagdadampi ng kanilang mga labi, pagkatanggal noon, ano naman yung matitikman pa na isa, Dakila? Tanong ni Luna. Tsaka na yun, pagka natapos na ang lahat ng kaguluhang ito, o mga suliranin natin. Ganun ba? May plano pa rin ba kayong tugisin ng dalawa? Si Baltog at Balingit? Napahinga noon ng malalim si Dakila sa tanong ni Luna. At biglang nagseryoso ang muka ni Dakila. Ayaw man namin, Luna. Dahil alam namin ni Bagwis na kaparehas din naman namin ng mga tao yun. Pero ang totoo, kaya rin kami napunta sa ganitong sitwasyon at nagkaroon ng ganitong kakayahan ay dahil din lang sa dalawang yun. Minsan nga ay naiisip ko na ang tanging naging malaking dahilan kaya nasa amin ang mga tangan namin ay upang mapigilan o magapi namin ang dalawang yun sa kanilang mga binabalak. Pero kung siguro ay nanatili sila sa kabutihan, si Baltog at Balingit, ay hindi na rin sana siguro kami binayaan ng langit o ni Mapulon ng tangan. Pero andyan na yun Luna. Ganun ba? Mag-iingat kayo Dakila. Bigkas ni Luna, sabay biglang yakap na kay Dakila. Samantala, sa kabilang dako naman tayo. Sina Arian naman at Bagwis noon, ng araw na yon, ay naisipang mamingwit ni Bagwis sa malapit din na sapa o ilog sa baryo nila Luna at Arian upang magliwalaw lang naman ng panandalian, mag-refresh kumbaga.
Pinili naman nung sumama ni Arian sa kanya. Hinayaan naman ng dalawa ang mga ito para naman na makapagsarilinan din sila ni Arian. Yan Bagwis! May kumagat na ata! Eto na nga! Tuwang-tuwa naman noon si Bagwis dahil sa malaking tilapia ang huli niya. At nung naiyahon niya ito, sinamahan pa siya ni Arian. Natanggalin ito sa sima ng pamingwit nila. Ngunit biglang pumulas ang tilapia sa paggalaw-galaw nito. Nagulat noon si Arian at napatili. Dahilan na nadulas ito sa gilid ng ilog at nalaglag ito sa tubig. Arian! Arian! Agad na tinalon naman siya noon ni Bagwis upang tulungan. Medyo malalim kasi ang parte ng ilog na yon. Nung nakuha na ni Bagwis si Arian, tatawa-tawa pa noon si Arian. Paano pala yung huli mo? Salita ni Arian na nakangiti. Kasi hawak-hawak siya noon ni Bagwis sa mga bisig niya. Nakawala nga kasi yung tilapia. At ang tugon naman ni Bagwis, hayaan mo na yun. Mas malaki naman tong nahuli ko. Salita ni Bagwis. Sabay nagkatitigan sila ni Arian ng seryoso sa mata. At dahan-dahan nang nagkahalikan sa ilog. Makalipas ang ilang sandali, ay umahon na nga ang dalawa. Umuwi na sila noon dahil basang-basa na nga ang kanilang mga damit. Ibig sabihin, wala silang huli na ubuwi. Ngunit sabi nga ni Bagwis, mas malaki ang nahuli niya. Sa kanilang paglalakad pa uwi ng baryo, ay nag-uusap sila noon. Nang napatigil si Arian at nauna ng 2 hakbang si Bagwis. At habang nasa likod niya si Arian, Bagwis, alam kong hahanapin niyo pa rin sa lugar na to. Si Baltog at Balingit. Sana ay mag-iingat kayo sa inyong misyon. Salita ni Arian sabay yakap mula sa likod ni Bagwis. At habang nakatingin naman si Bagwis sa malayo, habang nakayakap si Arian sa likod nito. Bakit? Natatakot ka ba? Oo. Natatakot akong mawala ka sa akin. O baka masawi kayo sa inyong gagawing misyon. Tugon ni Arian. Huwag kang mag-alala. Di namin hahayaan yun na mangyari sa amin ni Dakila. Tugon ni Bagwis ng maiksi, kasabay na ng maalumanay na pag-ihip ng hangin. At sa araw na yun ay naging matiwasay naman ang kalagayan nila dahil wala pa rin namang kaguluhang nagaganap. Wala pang ideya noon sina Bagwis at Dakila kung ano na nga ang mangyayari. Dahil nga sa hindi pa nila alam kung saan magsisimulang maghahasik ng lagim sina Baltog at Balingit ngayong nasa normal na silang mundo. At ang tanging magagawa lang nila sa ngayon ay maghintay at paghandaan ang nalalapit na pagharap nilang muli sa 2 nilang katunggali. Hanggang sa isang araw, itutuloy na nga ni Bagwis at Dakila ang kanilang pagpapayabong ng kanilang mga kaalaman at lakas pisikal. Dahil, oras na! Bagwis, Dakila! Uwi ka ng isang maharlikang engkanto. Yung matanda, yung tinatawag nilang dama. Dahil binisita na sila noon. Sa kadahilanang napag-usapan na nila na ihahanda na ng 2 ang kanilang mga sarili sa kanilang pagharap kay Baltog at Balingit. Paano, Luna? Aalis na kami. Arian, babalik kami. Huwag kayong mag-alala. Paalam ng 2 sa mga babaeng iniirog ng mga ito. Mag-iingat kayo ha? Halos sabay pa na paalam din ng 2 babae, sabay yakapan ng mga ito.
Matapos yun ay ang siyang paglayo naman na ng dalawa sa kanilang mga minamahal. Sa paglalakad nila papaalis sa baryo ay hindi pa iniwan ng tingin ni Arian at Luna ang mga ito hanggang sa kanilang pagpukaw sa dikitan ng langit at lupa sa malayong tinginan dito. At ang lugar na pupuntahan naman nila Bagwis at Dakila ayon sa matandang maharlikang engkanto ay ang Pulong Kaluluwa. Yun ang tawag nila sa lugar na ito ng mga engkanto. Ayon sa mga engkanto ay lingid ang lugar na to sa kaalaman o sa paningin ng mga tao. Dahil sa pangalan mismo nito, dito ay nakatira ang mga ligaw na kaluluwa at sari-sari na ring mga elemento na tulad ng mga engkanto at maligno. Isa itong lugar na ayon kay Dama na malapit din sa dagat. Ngunit napakalalakas ang alon at may mga lalang dito na kaya kang paglaruan o imanipula ang iyong pag-iisip. Naging gabay lang noon si Dama sa daang babagtasin ng dalawa dahil ayon kay Dama na magiging parte na ng kanilang pag-iinsayo ang magiging pagod nila sa paglalakbay na ito. Dala ang ilang mga gamit at konting pabaon ni Arian at Luna sa kanilang paglalakbay ay ginawa nga iyon ng dalawa. At ang matindi dito ay walang sinasabi si Dama kung ilang oras o araw bago nila marating ang Pulong Kaluluwa. At ang sabi lang nito ay mararating na lang nila ang lugar na yon oras na karapat dapat na silang dumating. Ang labo naman ni Dama. Bigla na lang siyang lilitaw. Tapos sasabihin niya diretso nyo tong daan na to, ganon. Tapos kumanan kayo, ganito. Ang hirap naman nun, tol. Para tayong nagbibiyahe na di alam ang eksaktong lokasyon ng ating pupuntahan. At oo, may pangalan nga, pero wala namang lokasyon. Reklamo ni Dakila noon kay Bagwis. Huwag ka nang magreklamo. Pinabaunan ka naman ni Luna ng tenga ng baboy eh. Oo nga eh. Ang pinangangamba ko lang, baka sunog na naman to. Mapait-bait na naman ang ulam ko nito. Tawa pa ni Dakila sa pag-uusap nila. Pasalamat ka na lang, tol. Dahil bukod sa ating mga ina, may dalawa pang babae na nagmamalasakit at nagmamahal sa atin. Oo nga eh. Di bali nang mamait-mait yung karne. Nakatuka naman ako. Akala mo ikaw lang? Tugon naman ni Bagwis. Akala ko pa naman lumamang na ako sa puntos sa'yo. Kahit doon lang. Patawa-tawa pa ang dalawa habang nag-uusap. Nang muling nagpakita si Dama sa kanila. Hey! Nandiyan ka pala! Gulat ni Dakila. Dahil sa nabangga niya si Dama. Di niya nga yun napansin dahil sa tawa sila ng tawa ni Dakila. Makinig kayo! Pag narating nyo na ang dulo ng daan na to, ay kumaliwa na kayo. Matapos magsalita ni Dama, ay muli na naman itong nawala. Ay, buntong hininga ni Bagwis. Nuria! Ignatius! Wika ni Dakila at Bagwis. At doon ay lumitaw ang dalawang gabay nilang engkanto. Nasa loob lang pala ng katawan nila ang mga to. At doon ay nagsamateryal ang mga yon bilang mga tao. At sinamahan sila sa paglalakad. Ngunit dahil sa kinukutuban noon ng dalawa sa dulo ng daan na iyon, na baka may panganib nga, doon ay pinauna nila ang kanilang mga gabay upang siyasatin muna ang lugar. Agad naman na ginawa yon ni Nuria at Ignatius. Mabilis din lang na nakabalik noon si Nuria at Ignatius at sinabi nilang, wala lamang kaming nakikitang panganib sa lugar na yun. May mga kabahayan doon, pero di namin matukoy
kung anong klaseng nilalang mga nakatira sa maliit na komunidad o baryong ito. Pero ang alam lang namin ay hindi normal na presensya ang nasa paligid nito. Wika ng dalawa nilang gabay. Sige. Makakabuti siguro kung sabay-sabay na tayo. Tugon naman ni Bagwis, sabay tango na lang naman noon ni Dakila. Kasabay ng pagsiseryoso ng mga ito at nagpatuloy na sa paglalakad. At ng mga ilang minuto pa ang nakalipas, narating na nga nila ang dulo ng daan. At sa dulo noon ay may isang malaking bato sa tapat mismo ng crossing. At nakaukit doon ang malalaking titik na parang itiniktik lang sa bato ang salitang pukaw. Pukaw? Baka eto ang pangalan ng bari na to. Komento pa ni Dakila. Oo nga. Tunog at kahulugan pa lang, parang nananakot na. Pero di bale, basta ba marating na natin ang lugar ng pulong kaluluwa, di ayos lang yan. Komento rin naman ni Bagwis. Sa panandalian nilang pagtigil sa kanto, gaya ng turo sa kanila ni Dama, ay kumaliwa nga sila mula sa bato. Habang naglalakad sila noon, nakita nga nila ang ilan sa mga bahay dito na sinabi ni Ignatius at Nuria. Mga pangkaraniwang kubo lang naman ang mga nandoon. Ramdam naman ng dalawa sa sabi nga ni Ignatius at Nuria, kakaiba ang presensya ng baryong ito. Ngunit di naman matukoy ni Bagwis at Dakila kung anong klaseng nilalang ang mga nandito. Dahil sa ni isang nilalang ay wala naman ditong nagpapakita o sumisilip man lang. Ilang minuto ang ginawa nilang paglalakad sa baryong ito dahil mahaba-haba din ang kabahayan dito. Dahilan na halos palubog na rin ang araw nung nakaalis na sila dito. Hapon na kasi noon at palamig na rin ang simoy ng hangin. Kaya't panandali ang nagpahinga na noon ang dalawa sa lilim ng puno ng isang abukado. Samantalang ang dalawa nilang gabay noon ay nagmasid-masid pa rin naman sa paligid. Dahil hindi pa naman noon nagpapakita ang ikalimang elemento na si Dama. Matapos ang kanilang pamamahinga ay magbubukas na sana sila noon ng kanilang mga baon upang makapaghapunan na rin. Pinaplano kasi nila noon na magpalipas na ng gabi doon. Nang bigla na lamang naramdaman nila na halos sabay ang panlalamig ng buo nilang katawan. Nagulat sila dahil sa para na silang binuhusan ng malamig na tubig. Kaya't di pa sila natuloy noon na kumain. Dahil napatayo na sila sa kanilang kinauupo ang damo. Maya-maya pa ay pagkirot naman ng kanilang mga kalamnan sa katawan ang nararamdaman nila na para bang nagpapahiwatig na mayroong nagaganap o magaganap na hindi maganda at parang konektado ito sa reaksyon ng kanilang katawan. Tol, ramdam mo? Tanong ni Dakila kay Bagwis, pero di pa man nakakasagot si Bagwis. Tulungan niyo kami. Tulungan niyo kami. Bagwis! Dakila! Boses ni Ignatius sa wisyo ni Bagwis na parang kumukonekta ito sa malayo. Agad na inayos naman ng dalawa ang inilabas nilang gamit at baon. At habang ginagawa nila yon, bigla namang dumaan sa hangin ang boses ni Dama na, "Dumiretso na kayo! Ito na ang tamang oras!" Wika nito. Lintik, hindi ata tayo pagpapahingayin ng mga to. Komento pa ni Dakila. Hindi pa alam ng dalawa noon kung nasaan naman na si Nuria at Ignatius, pero kailangan na nilang sundin si Dama. Napipilitang hindi o ayaw pa nilang umalis sana noon dahil gusto muna nilang malaman kung nasaan si Ignatius na humihingi ng tulong. Pero dahil na rin sa kanilang pakiramdam ay sinunod na lamang nila si Dama sa sabi nito na diretsuhin lang ang daan.
Kaya't mabilis ang paglalakad noon ng dalawa sa kalsada na lupa na may mga nakatubo pa na mga damo sa gitna nito, yung kagaya ng mga daan sa bukid. Ganon. Pero minuto lang ang lumipas. Napabagal na ang dalawa sa paglalakad dahil sa mga nakita nilang napakababang mga hamog sa daan. Madilim na ang paligid. Pero maaaninag mo naman ito sa liwanag na likha ng buwan. Pero ng mga ilang sandali pa, nagtaka ang dalawa. Dahil sa nakita na naman nila yung batong malaki sa kanto o crossing ng daan. Samantalang alam ni Dakila at Bagwis na malayong malayo na sila sa lugar na yun mula nung nilagpasan nila ito. Anong klaseng lugar to? Ba't di man lang natin malaman-laman kung nililin lang tayo ng mga lalang dito? Sabi ni Bagwis. Nang biglang lumitaw si Nuria at Ignacio sa kanilang harapan na maraming pinsala sa katawan. Ignatius? Nuria? Bigkas ng dalawa sa pagkabigla dahil imposibleng masugat-sugatan ang dalawang gabay nila kung walang karunungan ang gumawa nito o di kaya naman ay espiritual na tangan ang ginamit sa kanila. Pero ang sabi noon ni Ignatius, mag-iingat kayo, Bagwis, Dakila. Dalawang uri ng nilalang ang nandito sa baryong to. Mga langganglo at mga itagbak. Alright mga kabagis ko, yun! Kinat ko na dito mga kabagis ha. Kasi 2 episode pa pala to bago ang finale. Tignan natin kung mamiminsanan kong i-edit yung isang buong higit na 1 oras. Kaya medyo mahaba-haba yung editing na ito eh. Kayang mangyayari mga kabagis, tapusin muna natin tong Bagwis at Dakila bago naman tayo mag-finale ng Bangkilan ng Kadatuan. At sa pinali na rin lang yung shoutout natin mga kabagis ha. Ayan, at least nakatuka na. Salamat sa suportang tunay.